nakapagod kasi nga nakikita hindi po ako nagpapatanggal. Another thing, kung makikita nyo, pinaglalaro ang tayo lahat. Kita nyo, nilalaro lang tayo. Pati ang mga Bernadette, nilalaro. Pati ang mga suan nilalaro. Sino nagtatanggal ng empleyado? Hindi ako. Alam nyo, nagpapaming Sergeant Paulo Cornejo, na siya makapasok ko. Itong tapuhin na to, ano ba talaga Edwin? Sabi mo do, kung ilan ang supporter ni Congressman Lansuan, yun din ang supporter na makukuha niya kung siya ay didikit, kung siya is in other words, hindi makala mo magiging mayor ka ngayon. Para nang sa gayon, sumama ang Congressman Lansuan kay Benjo Bernabe at kay Plastigan. Kailangan makipaglaro kay Benjo Bernabe. Kahit ayaw nga ang supporter ni John. Now, moving forward, kaya nga sabi dito na to, tulad lang ito ng last one. Kilala niyo si Congressman mga biga? Alright. Ang mayor ang siyang dapat na bumubulok ng kanya pong lineup. So siya kukuha ng kanya ko. Namili ho ay walang iba kundi si Big Brother. Ito ang laro ni Mayor Edwin. Ginawa na dito kay Vice Mayor Faris. Pero sa huli, Big Brother ni Edwin, ay nagkamali ako. Hindi ko yata manalokang tao. Bakit po? Kasi yung mga tao ni Joanne, yung mga tao ni Tambunting nagagalit na kay Edwin. Kuya, sino ba talaga ang gusto mo maging na? At ang kanyang congressman ay ito na. In other words, niloloko tayo lahat. Moving forward. Ngayon, balik ako nananakawan. Sabi po ni Eric ganito, di ba ganito magsalita si Eric? Tulog ko nga po ng lang kurso, naninigay po sa amin. Sabi po ni Eric ganito. Since 2007, ninanakaw na ho ang tao ni Eric yung 100%. Kinukuha na ho yung mga dapat na ibibigay po sa mga tao ni Eric. Pati yung pera ninanakaw pa rin ni Edwin kay Eric. Bakit po? Kasi ayaw niya na manalo ang kapatid niya. Kasi gusto niya siya at siya na lang ang siyang ulo sa mataas na posisyon. So moving forward, hindi totoo ang City Hall. Imagine, bulok na daw ang City Hall bago pa umupo si Eric. Hindi niyo alam yan kasi nabubulagan po kayo ng matamis na pananalita ni Edwin Olivares. Kaya nga ako tumatakbo ang pinakakala ni Edwin. Ako daw mo ay naghihigang tilang man. Pag nakita niyo, pwede mo ba? Niya. At idol pala siya ni hindi mo may tunyan. Dapat sinabi ni Edwin Olivares, kung ikaw Vilma, ha? Ikaw ang sinisiraan niya, dapat hindi mo ginagawa yun. Kapatid ko yun, mahal ko yun. Pag kayo nang hihingi mo ng ayuda, sino pumupunta mo dito sa City Hall? Assistance, medical assistance, sino pumupunta dito sa court? Happy na kayo. Ngayon, eto lang ako, nakakainis. Ako naiinis para sa inyo. Bakit? Kasi si Vilma Monteverde, binigyan po, iisa lang siya ha, binigyan siya ng 600,924 pesos. Natanggap niya June 30, one day bago si Eric ay umupo. Ang mayor, ang incoming mayor, at hindi lang po yan. Tapos kay Vilma, para siraan lang ang kapatid niya. Naibutan siya tayo. So moving forward, alam sa inyo, dahil sa ganun, alam po niyo kung ano mangyayari. Sabi niya, kurap daw po ang panoorin po ninyo sapagkat ito po ay nangyari 2 months lang po. November po ito, November, December, January, almost 3 months po. Ito po ay pinalabas sa Gising Pilipinas. Imbestigahan po ng Department of Health ang informasyon ibinusa. Ano yan? Dalawa ho ang pinupuli dyan. Unang, kay Edwin Olivares po, ang pagbayad ng sweldo sa mga kawawa po na health workers ng panahon ng pandemya. Hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay ni Edwin Olivares. Sa totoo lang mo, dapat magpasalamat. Meron po isa doon, meron po mga health worker doon, na as much as 200,000 hindi pa binabayaran ng mga kawawa health workers na yan. Kung ulit po usap ko si Edwin, nasa yung bata na yung maganda rin. Nasa na yun. Kung dinala yung pera ng mga kawawa nila yan, grabe ka. So again, nasa na yun. Again, ninakawang kayo ni Edwin Olivares. Hindi mo alam. Moving forward, sabi din po ni Doris Ligonia, hindi nga namin kilala kung sinong mayor. Ligonia, taga-BF mo yan. Hindi niya alam kung sinong mayor ninyo. Sarcastic po yan. Bakit? Kasi alam niyo, punta ko kayo sa ETA, punta ko kayo sa mayor. Ang problem, si mayor sa mga kontrata. In other words, isa pa, is that itong si Mayor Eric ay nakikinig, palaging nakikinig kay Mayor Edwin. Pati nga person nakikinig eh. Pati nga ang siraan ng asawa niya dahil turo po ng Edwin Olivares na ngayon na nangyari, sinisiraan po ni Eric kasi may mangyari masama. Sino ba aktual na nakikinabang sa atin ng ngayon, sabi mo ng ating Pangulo ng Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas na po si PBB, sabi niya, dapat wala na po na Philippines talaga lang. Nilagay mo tayo. Po, just this January, ikot natin ganito, just this January, may 400 illegal floor ng PTEX ang naaresto dahil sila nag-ooperate ng POGO. January 8. May 32 na illegal POGO workers ang nahuli naman sa Asiana. In other words, contractors, mahirap makipag-transaksyon sa Paranaque kasi kailangan lagi ng padulas. Nung si Eric po ay naupo, ako'y marami pong nakitang hindi maganda. May renewal, bagong application, binibigay mo yan sa mga negosyante. Bakit ganon? Law graduate ako, ikaw,
Ikaw, law practitioner ka. Lawyer ka eh. Bakit mo hinuhuli ang official receipt? Ang hinuhuli ang mayor's permit. Ang hindi magkapunta sa Check mo na lang si sa official receipt. Wala lang na yan. Kaya ka lang gagawin kung i-issue ang OR at the same time ang business permit. Tama ho? Ano ni Ate? Ngayon, Ano sinabi niya ko po? kay Eric, makinig ka ha, do not be part of that corruption. I told Eric, gawin mo Eric, huwag kang pipirma ng e-signature. E-signature mo ito. Sabi ko sa kanya, wet signature, gawin mo ba sa OR ang business permit? Hindi nakinig sa akin eh. Hindi nakinig sa sabi ko, Eric, what are you doing to your administration? Why you're not listening to me? Ang sagot na po niya sa akin ganito, wag mo ako na hindi ina-release ang kanilang business permit sa akin mo binibultang. See? Just imagine that. Ang masakit pag kayo ay naniwala sa lahat ng chismis na to. That's why, in my final stretch, I want to tell you, ano bang kakayanan ni Eileen? Nakatubig. Huwag ko yung dumating ako pumunta ako sa isang burol, no? Sa burol ng isang kawawa nating kalusod. Ito sa pumapasok po siya sa isang public-private partnership between the local government of Parañaque and at the same time, ang Premier 101. Kung saan po, ito po ha, this is in 2020, kung saan sa OSPAR 1 and OSPAR 2, treatment, CT scan, at iba pang mga service po ang mga ito sa mga may hirap. And hindi lang po hindi na naman yung offer daw po, hindi lang po ang mga sinabi ko, pati po daw ultrasound, pharmacy, at iba pa. Ngayon ang tanong, this happened in 2020 at ang masakit, uulitin ko, meron pa bang isang bata kailangan na workshop? Because as far as I know, legally, 5 taon dahil sinabi ko na sa inyo, no? Yung iba kong mga pangako. Pero alam nyo, meron pa akong sinabi kay Eric, gawin mo para din Taguig at Pasay ang Parañaque. Kasi doon sa kanila, ang biging mayor, unang mayor na babae po ng Parañaque, ang gagawin po ng Eileen Olivares, no? Magbibigay din po ang tulad ng Pasay at ng Taguig ng libreng school uniform at libreng school supply sa ating po mga kabataan. Bakit po? Why? Kasi po, no, ang ating pong pera, ang ating pong annual budget is 35 billion. Samantalang ang Pasay, walang yan. Now, moving forward, so ngayon din po, ito pong danger na may protection po ng bimbayang may business, may negosyo ang pinaproteksyonan. Bakit? Hindi po niya ipoproteksyonan ang inyong interest kung unahin niya ang kanyang sariling interest. Example, as the person that you will choose to become your interest that he wants to protect, hindi mo kayo mabibigyan. Ulitin ko kasi bakit po? He can never be a servant leader to you. Now, forces that is appropriate for our children na kahit kayo want to make a change. That's what I want. Para na sa kayo ang ulit pagpapigit ko ng aking mata, sigurado po ko na ako po as so moving forward, kasi malapit na, 52 years old na ako, hindi natin alam kung kailan ako kukunin ni Lord. Anyway, so moving forward, and alam ko, balita ko, ang taga-Parañaque, magaling daw lumangoy. Swimmers na mo kayo, tapos very posh, you are very social. Bakit po? Dito lang daw sa Parañaque makakakita na dyan, nakita nila mo ba ang Olivares Group of Companies? Dami din yung negosyo dyan, ang dami yung kino-construct dyan. Bakit yung walang black ban? That is the very reason walang black ban. Bakit? Pag naglagay mo kayo ng lahat, again, pag ako po, I'll create a task force, nang sa gayon, mamitigil, mapababa natin ang traffic situation, ang heavy traffic situation dito po sa ating nation. Okay, eto, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Eric at ni Edwin? Tuturo dito ngayon eh. Tuturo nyo. Hindi po ako naniniwala na there is no incidents. There's no more people who are using illegal drugs. Kasi kung saan po baluarte nila, yun ang barangay San Dionisio. Alam niyo ba, doon o pagkarami-rami yung ang mga reklamo ng mga drug addiction po doon. Even the crime rate there is so tremendous na minsan konsehal, kanilang mayor at kanilang congressman. Lang po yan, puro Olivares yan. Pero anong nagawa ko? Wala pong nagawa. Ang tanong, alam mo ba ninyo, updated ba kayo? Na iba na ang pangalan ng barangay San Dionisio, pinalitan na? Alam ba ninyo, iba na yan. Hindi na San Dionisio tawag dyan. Ang tawag, ganun kadami po. Yes, ganun po kadami. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, ayun sa magbabantay po sa inyo. Kinakailangan security po para sa inyo. Yung po sa pamamagitan, I will make it a point that the policemen, hindi lang po sila matutulog sa kanilang headquarter kasi bababaan nila po kayo nang sa gabi sila po ang magbabantay po sa inyo. Nang sa gabi, hindi na po kayo makakatulog sa planet Earth. Ang totoo yan, baka lamang sa planet Earth bukas. Kaya batiin na po muna ha, ang inyong mga presidente. Uy, sino to? Is this a Toots? Toots? Ayun, malibigay sa akin. Kaya ako, yes, pareho po kayo dalawa. Master Sergeant Kuya Toots po. Magandang ako. Thank you very much po. Susan po na ako. Please, parang ako na ako. Kasi maganda sa group. Sabi mo, wala kaming kalaban. Yeah, totoo. Si Eric wala kaming kalaban because he's the lone candidate in the potential district of the first district. Ngayon, ang Edwin Olivares, nung sinabi mo, bakit? Why you say mo na wala kang kalaban?
Eddie pa. Ang isang kapatid, natalo si Shireen. Sabi ko nga ako ganito, Ate Leia, hawakan niyo naman po ako, please. Yan, hawakan niyo ako boyfriend at girlfriend sa araw ng eleksyon. Bakit po no? Ang hawak po niyo ay yung asawa, ang boyfriend at girlfriend mo. Pero paglabas ng pinto, baka mami ang hawak nila po, yung mga taga Cavite, taga Laguna, taga Malabon. Ang dami mo nila. Mga lumilipad na butante, ang dami mo nila at nagpakita sila na kayo makakaalis sa pagkabaon sa mga Olivares pag sila pa rin ang nanalo. Trust me pa rin. Sabi ko, kapatid, hindi naman siguro nila ako kainin si Black ito ni Eva. May dapat kang malaman yan. Yan po ay isang exercise na pinakita ko po yan sa Globe SM MOA at Globe SM Sukat. Sabi ko, ma'am, pag napatayo ako ngayon, bukas na sigurado maglalagin ako sa front page ng mga newspapers. Sigurado ako nasa TV Patrol ako at pa-iimbestigahan ako ang Globe. Lahat ng tawag sa akin, alam ko nila na mamonitor nila. At kung yung number na tumawag sa akin, ito ang phone number ko. Lahat ng text messages ko, nababasa nila. Remember what I told you? December ko na may binabalak sa masama. Lahat ng tawag sa akin at text sa akin ko ha, December 9, 2022. Ang pwede po kami kumain sa lugwat sa labas. Sa labas po, sa bitan po kami. Ipapakita ko po sa na sa akin yan, at ang sabi niya, eksakto na pinakita ko po sa inyo. Imagine, sakla po, after 1 year, iba-iba pong tao to ha, may nag-text po sa akin. Sabi, May 23 of ako. Ang sabi ko ng connection sa akin, ma'am, alam mo ba yun, tawag sa inyo Cinderella? Code name Cinderella, 100,000 po every month ang binibigay na allowance para umikot po sa bahay po namin yung motor. At yung po nakikita ng anak ko, at ang description ng anak ko, yung motor daw po, para pang video po na gagamitin sa akin. At yun daw po motor, susunugin daw po yan, pagkatapos pag na-accomplish daw po ako, meron daw po silang kinuhang hitman, nang sa galing Cavite, nang sa galing po, patayin po, hindi po ako uunahin, kundi po si Sergeant Cornejo. Bakit? Sabihin po, babagsak po ang aking pong kampanya, and at the same time po, ako po ay aatras na sa laban, hindi ko po gagawin yan. Whatever happens, hindi, ang ito, ang nadagawa lang po ako kasi ito po, pero tunay na tunay, kasi 2 Fridays, show. Nung nasa Eva ko po, kasi doon pa lang po sa may aming pong headquarters, nakikita po ng aming driver na may sumusunod. Ang kakaiba po, yung sumusunod po, yung description, is hindi po yung mo, hindi nila abutan. Alam nyo, as I'm speaking, alam nyo, sigurado ako na merong umiikot sa akin at pinagmamasdan mo ako. Kaya sasabihin ko lang ko sa inyo, no, sana po, no, sa pamamagitan mo ng aking pananalita, sa pamamagitan nyo po ako, at nang sana po hindi na po ako mahusgahan, masakit po mahusgahan, wala pong ginagawa. At ating alam po, na aking pong layunin, sana po ay aking pong naibigay po sa inyo, at aking pong achieve, na sana po, nakapusip, kauna-una ang pagkakaroon, the very first time, that we're going to have a woman mayor in this city. Kaya sa makita naman, sa mga Ayan, bigyan po namin si Mayor ng masaya. Giving Claire Olivares ang nakakuha po sa buong eskwelahan ko po na tinatawag na Centennial College. Perfect 4. That's why my general average when I graduated was a perfect 4. Pero pakanila naman po ako, mahirap po yan. It was really difficult. Why ko po? Dito sa Paranaque po, dito sa Pilipinas, buhay mayaman po. Ang buhay donya po ako dito sa Paranaque. Pero dun po, lahat po ng pwedeng pagkakitaan ay ginagawa ko. I became also, pangalawa po, hindi po yung sabihin ni Eric Olivares na ako'y walang alam. Bakit po? Kasi do you know that ako po, ng inyong pong lingkod, ang siyang nagpipuro kay Eric nung siya'y konsel pa lamang. Kung ano po ang sasabihin, anong tatanungin, ang pwede niyang tanungin sa kanyang mga kapwa konsel, nang sa gayon po maging magmukha po siya. He became a congressman. I was also responsible for crafting his house bills and house resolutions. Kaya hindi po totoo ang mga kumakisaid, the platform of governance number 1, which is actually yung pamimili po ng inyong pong kamaskungan daw. Ibibigay ko po ang taon-taon ng kamaskungan. Because if you relate sa mga senior citizens po, I will give it to you door to door ang ating pong kamaskungan of governance. This has to do with the health po sa inyong kalusugan. Kasi po bakit? Alam nyo, nung si Mayor Eric po ay tumang bago po naging mayor, kato ko gawin mo para manalo ka, gawin mo para Makati ang Paranaque. Bakit po? Because ino ko dapat naman gagawin. The problem is that hindi mo na isa katuparan nung panahon ni Eric. Bakit? May pumiparang sa ilalim ng administrasyon niya. Hindi na po makakabalik ang gustong bumalik. That is why, this is my pledge to you. Mga mamis, mga ates, ganito po gagawin po natin na ang gagawin ko po, kung hindi nabigay ni Eric Olivares,